Mga kaibigan, sa ating huling video ay masinsinan nating tinalakay kung sino nga ba si Jeffrey Epstein at kung bakit muling umingay ang kanyang pangalan sa kasalukuyan. Sinuri natin kung ano ang sinapit niya, ang mga koneksyon ng ilang makapangyarihan at kilalang personalidad batay sa mga na-leak na dokumento ng Epstein Files at ang mga tanong na bumabalot sa kanilang mga ugnayan. Napag-usapan din natin ang ilang teoryang nag-uugnay sa Epstein Files, sa umano'y planadong pandemya, ang tensyon sa pagitan ni Vladimir Putin at ng mga Western countries at kung bakit tila nananatiling hindi nagagalaw ang mga elite sa kabila ng mabibigat na alegasyon sa kanila. Tinalakay rin natin ang mga dokumentaryong inilabas ng Netflix tungkol sa kaso, ang mga kontrobersyal na koneksyon kay Michael Jackson, mga alegasyon ng satanic rituals, at marami pang iba na patuloy nagbibigay lalim sa misteryong ito. Kung hindi mo pa napapanood ang naunang video, inaanyayahan kitang panoorin muna yon bago magpatuloy dito upang masundan mo ng mas malinaw ang daloy ng ating investigasyon at mas maunawaan ang konteksto ng mga susunod nating tatalakayin. Mga kaibigan, noong una si Jeffrey Epstein ay isa lamang mayamang financer. Ngunit nang mabuksan ang tinatawag ngayong Epstein Files, ang pangalan niya ay naging simbolo ng isang mas malalim, mas madilim at mas nakakagimbal na kwento. Isang kwentong ayon sa mga conspiracy theories ay konektado sa Pizzagate. I wanted to let you know the crew really appreciated the pizza today. This is from a guy named Roy Hodges to Jeffrey Epstein. I wanted to let you know the crew really appreciated the pizza today. Thank you for letting us do that. Thanks for letting us do that? You mean eat pizza? Of course, that's not what that means. Pizza is obviously a code word for something. Thank you very much for this prestigious award. To show my appreciation, I am inviting you all to a pizza party tonight at Jennifer Aniston's house. I'll see you there. You've been to my house. We've had pizza. Girl after my own heart. Do we love a pizza or what? Yeah, We love yes, a we pizza. do. Pizza is obviously a code word for something. Bago pa man sumikat ang Epstein Files, may isa ng teoryang gumagalaw sa ilalim ng internet. At ito ay ang The Pizzagate Theory. Matagal na itong pinag-uusapan lalo na sa ibang bansa pero syempre dahil dito sa Pilipinas ay malawak ang impluwensya ng relihiyon, hindi ito pinaniniwalaan ng karamihan sa mga Pilipino. Sarado ang kanilang mata na posible ang mga bagay na to na ginagawa ng mayayaman at makapangyarihang tao sa ating mundo. Nagsimula ito bandang 2016, panahon ng US presidential elections. Ayon sa mga conspiracy theorists, may umano'y coded language sa mga leaked emails ng ilang political figures, lalo na sa mga email na inilabas ng WikiLeaks. At ang mga paulit-ulit na salitang lumalabas, pizza, pasta, ice cream, cheese, hotdog, sauce, maps, at marami pang iba. Para sa karaniwang tao, pagkain lang to. Ngunit ayon sa ilang investigators, hindi raw ito pagkain kundi code words. Ayon sa mga teorya na kumakalat sa forums tulad ng 4chan, Reddit at YouTube, ang pizza umano'y code para sa isang batang babae. Hotdog code naman para sa batang lalaki. Pasta para sa isang partikular na edad. Cheese code di umano para sa mas batang babae. Ice cream para sa mas nakakatandang lalaki. Ang map at sauce naman ay hindi ko nababanggitin dahil baka ma-violate natin ang community guidelines at kayo na lamang ang tumingin sa internet dahil available naman ang mga impormasyon na to online. Kaklaruhin ko lang, walang opisyal na dokumento o korte ang nagpatunay sa mga kahulugang to, ngunit ang mga interpretasyong ito ay naging viral. At dito pumasok ang tanong kung ang Pizzagate ba na sumikat noong 2016 to 2017 ay konektado sa Epstein Files. One of the weirder things about these files is there's some stuff in there that you go, okay, one thing that we know happens is when something is true, a bunch of stuff gets attached to it that's both not true and also preposterous that allows you to sort of dismiss all of it together. There's a lot of people thought about that with Pizzagate. Thank you for letting us do that. Thanks for letting us do that? You mean eat pizza? Of course, that's not what that means. Pizza is obviously a code word for something. Noong lumabas ang Epstein Files, mga flight logs, contact list, at email communications, napansin ng mga tao ang umano'y isang pattern. Mga elite gatherings, mga private parties,
mga code-like language, mga lugar na malayo sa mata ng publiko at dahil sa mga to isinilang ang teorya. Ang Pizzagate ay blueprint, ang Epstein Island ay physical location. Ayon sa mga naniniwala, ang pizza parties na binabanggit sa emails ay hindi raw simpleng salo-salo kundi simbolo ng mga lihim na pagtitipon. Habang lumalalim ang investigasyon ng internet, pumasok naman ang mas kontrobersyal na ideya tulad ng satanic rituals, occult symbolism, hand signs ng celebrities at ang paulit-ulit na tema sa media. Ayon sa kanila, hindi raw aksidente ang mga simbolong to. Ngunit ang tanong, totoo nga ba ang bagay na to o naghahanap lamang tayo ng kahulugan sa gitna ng kaguluhan? Ilang dokumentaryo at media content din ang madalas na binabanggit ng conspiracy community. Out of Shadows, Fall of the Cabal, mga long-form podcast sa YouTube at Spotify, independent journalists at whistleblowers. Pero kaklaruin ko lang, marami sa mga to ay opinion-based, hindi peer-reviewed journalism. Ngunit kahit ganon, hindi maikakaila ang epekto nito sa publiko lalo na sa mga biktima. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba may kumakapit sa ganitong mga teorya? Una mga kaibigan, dahil hindi na lang ito isang conspiracy theory, maraming kaso na ang nagpapatunay na ang ilan sa mga to ay talagang nangyayari ngayon sa ating mundo. Sa isang mundo kung saan may mga totoong kaso ng human trafficking, may mga makapangyarihang tao na hindi napaparusahan, at may mga misteryosong pagkamatay. Nagiging madali para sa isip ng tao na maghanap ng mas malalim na paliwanag at dito nabubuhay ang tinatawag nga nating conspiracy theories. Gaya ng sabi ko kanina, noong 2016, inilabas ng WikiLeaks ang libo-libong email na may kaugnayan sa ilang political figures at mga sikat na individual. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Ngunit para sa mga conspiracy investigators ng internet, may mga email daw na tila off sa kanilang mata. Isang halimbawa na madalas binabanggit, normal lang pakinggan mga kaibigan, pero syempre ayon sa mga teorista, bakit pizza ang binabanggit kung ang pinag-uusapan ay private meetings? At dito nagsimulang buuin ang ideya ng coded language. Ang tanong ng karamihan, bakit Pizzagate ang tawag? Bakit hindi Foodgate? At bakit hindi rin Emailgate? Pizza ang naging sentro. Bakit? Dahil ayon sa ilan, ito ang pinakamadalas lumabas na salita. Ito raw ang umbrella term at ito ang simbolong pinakamadaling itago sa normal na usapan. Ito raw ang dahilan kung bakit nabuo ang salitang Pizzagate. Isang gate, isang pinto na papunta sa mas malalim na kwento. Nang pumutok ang Epstein scandal, maraming internet investigators ang nagsabing ito na ang missing link. May location na Epstein Island. May logistics, private jets ni Jeffrey Epstein, staff, recruiters, may network, elite connections, ibig sabihin ito ay organisado. Dito na ipinapasok ang ideyang ang pizza parties sa emails na kumalat noong 2017 at muling napag-usapan ngayong 2025 ay nangangahulugan sa mga elite parties dun sa isla. Kaklaruhin ko lang muli, walang dokumentong nagpapatunay nito bilang isang fact, ngunit para sa conspiracy community, ito raw ang pattern. Meron daw mga gatherings, mga bisita, at may mga aktibidad na hindi malinaw. Walang opisyal na dokumento na nagsasabing tinawag itong pizza party, ngunit ang mga teorista ay nagsabing hindi naman literal ang salita. Ito raw ay symbolic. Ibig sabihin, isang salitang pwedeng sabihin sa harap ng iba, ngunit naiintindihan lamang ng iilan. Dahil kung isipin nyo mga kaibigan, totoo nga naman, kapag pizza ang sinabi, isang normal na ginagamit na salita, hindi na ito tatanungin ng ibang tao. Dito nagiging delikado ang ating investigasyon. Sa bagay na to, merong dalawang mundo. Una, legal reality, ano ang napatunayan sa korte. Pangalawa, conspiracy interpretation, ano ang binibigyan ng kahulugan ng mga tao. At madalas, ang pangalawa ang mas mabilis kumalat dahil nagbibigay ito ng mas mabilis na paliwanag sa mga tanong na tila walang sagot. Habang lumalalim ang rabbit hole na ating pinag-uusapan, pumasok ang mas kontrobersyal na ideya, occult symbolism, satanic rituals, at ancient secret societies. Ayon sa ilan, hindi na raw ito bago. May mga simbolo raw na paulit-ulit lumalabas, one-eye imagery, hand signs, gestures, pero sa mata ng mainstream media, fashion lamang ito. Sa mata naman ng ilan, ito raw ay signaling. Mula pa man noong early 2000s,
Maraming larawan at video ang pinapakita ng internet kung saan may mga celebrity na tinatakpan ang kanilang mata, gumagawa ng triangle hand signs, nagpapakita ng mga sungay, at ayon sa mga naniniwala, ito raw ay allegiance o ritual acknowledgement. Dito na pumapasok ang ideya na tinatawag ng ilan na selling your soul for fame. Ayon sa conspiracy narratives, syempre may kapalit ang tagumpay na to ng mga celebrities. Ito raw ang dahilan kung bakit may mga artistang bigla na lang sumisikat, may sobrang maimpluwensya at may proteksyon mula sa batas. Kaklaruin ko muli, ito ay isang symbolic belief, hindi factual claim. Ngunit para sa naniniwala, ito raw ang paliwanag kung bakit tila untouchable ang ilan sa kanila. Maraming podcast ang nag-usbong, independent host, long-form discussions, anonymous whistleblowers, at ang mga karaniwang tema nila, blood rituals, metaphorical o literal, depende na lang sa inyong pagkakaintindi, obsession ng Hollywood sa mga bata, at syempre, power preservation. Walang scientific proof sa anti-aging rituals na to, ngunit ang ideya ay patuloy na buhay at kung susuriing mabuti ay parang marami tayong ebidensyang matatagpuan lalo na sa internet. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. ¡Habían comido humanos! ¡Humanos! Habang lumalalim ang ating investigasyon, ang usapan ay hindi na lamang tungkol sa emails o code words na binanggit natin kanina. Unti-unti ang sentro ng kwento ay bumalik sa isang lugar. Isang isla na para sa ilan ay bakasyon, ngunit para sa iba ay sentro ng mga ritual, simbolo at lihim. Isa sa mga unang napansin ng conspiracy theorist ay ang estruktura ng Epstein Island. Gaya ng sabi ko sa nakaraang video, may isang gusali doon na madalas tawaging The Temple. Isang dome-shaped na estruktura, may kakaibang disenyo at walang malinaw na paliwanag kung ano talaga ang gamit nito. Ayon sa ilang ulat, walang malinaw na business purpose yung gusali. Hindi ito ordinaryong residential building at hindi rin ito simpleng tourist structure. Dito nagsimula ang mga tanong, bakit may templong estruktura sa pribadong isla? Para kanino to? At ano ang nangyayari o ginagawa dun sa loob? Walang opisyal na sagot sa bagay na to at kung may vacuum ng impormasyon, doon pumapasok ang teorya. Ang teorya na nagsasabing may mga satanic rituals di umanong nagaganap dito. Sa mundo ng conspiracy theories, ang salitang ritual ay madalas lumalabas. Alam yan lalo na ng mga taong mahilig sa ganitong usapin. Ayon sa mga naniniwala, ang mga elite raw ay hindi lamang naghahanap ng pera, kundi kapangyarihan, impluensya at kontrol. Kaklaruin ko muli, walang ebidensya o legal finding na nagpapatunay na may satanic rituals na naganap o nagaganap sa Epstein Island. Isa sa pinakamatinding claim, ang mga elite o yung mga makapangyarihang tao raw ay sobrang obsessed sa dugo ng kabataan. At ang tanging dahilan, ang mga kabataan ay simbolo ng vitality. You know that's what happens, Jules? No. In Hollywood. In Hollywood, If you get famous enough, you have to drink baby, Baby blood. blood. You sacrifice a So it's a baby. ritual. It's a ritual. It's a ritual. ritual, Yeah. yeah. Bobby and I are pretty close. We were offered. But what is it? It is an extraction from a piece of skin that came from a young person far, far away, and they somehow figured out how to extract. It's foreskin from a Korean baby. Inuulit ko, walang scientific proof dito, walang legal evidence, ngunit tanong ng karamihan bakit ito kumalat. Ito ay dahil may cultural history ng blood symbolism sa ating mundo. Marami ang hindi naniniwala dito pero napakatagal ng conspiracy ng bagay na to at yung mga bansa tulad ng Pilipinas ay hindi pa masyadong open sa ganitong topic at madalas sinasabihan ang mga taong naniniwala dito na sira na ang mga ulo. Maraming online personalities ang nag-usap tungkol dito, long-form discussions, speculative breakdowns, anonymous sources, at ang karaniwang sinasabi, hindi lahat ay literal, ang iba ay ritualistic symbolism. Ngunit sa social media, marami ang naniniwala. Para sa kanila, ang Epstein case ay nagsilbing kumpirmasyon, ebidensya at validation ng matagal ng hinala.
Isa sa mga pinakapinag-usapang teorya online ay ang umano'y pagkakahawig ng Nickelodeon logo sa mapa o hugis ng Epstein Island. Para sa karamihan, nagkataon lang to at isang creative branding ng kumpanya. Ngunit para sa mga mas open-minded na tao, hindi raw ito aksidente at ang hugis ay sinasabing kahawig talaga nung isla. At syempre ang mga target audience, mga bata. Isa sa pinaka-iconic na opening line sa animation history ay ang "Are you ready kids" ng palabas na SpongeBob. Are you ready, kids? Para sa normal na manonood, ito ay isang masayang pangbungad syempre at audience participation. Ngunit ayon sa ilang researchers, ito raw ay symbolic initiation. Ang kids ay hindi lang audience at ang Bikini Bottom ay may mas malalim na kahulugan. Ayon pa sa ilang teorista, ang Bikini Bottom ay isang isolated community nasa ilalim ng dagat at mistulang underground symbolism. May mga adult themes na hindi napapansin ng mga bata. Ang mga creator ng SpongeBob ay nagsabing yung palabas ay purong fiction lamang. Ngunit para sa ilan, ang mga ganitong bagay ay minsan kanila daw ginagamit bilang cover-up. Lumipat naman tayo sa isa pang iconic franchise na palabas. Walang iba kundi ang Ninja Turtles. Ayon sa interpretation ng ilan, makikita sa palabas na sila ay nakatira sa tunnels at underground, laging sikreto ang galaw, may mentor na si Splinter, at ang paboritong pagkain, pizza. Para sa normal na viewer, ito raw ay purong palabas. Pero para sa conspiracy theorist, yung underground ay simbolo ng secret societies, yung tunnels naman ay hidden networks, at yung pizza ay code word na nabanggit nga natin kanina na posibleng merong connection sa Pizzagate at mga nalik na emails ng Epstein files. Inuulit ko, ito ay symbolic reading, hindi literal na narrative. Pero kung iisipin natin mga kaibigan, yung underground nga naman ay laging metaphor para sa invisible power structures ng mga makapangyarihan. Kaya kapag paulit-ulit itong lumalabas sa media, nagiging bahagi raw ito ng tinatawag na mind conditioning. Dito na papasok ang mas kontrobersyal na usapan. Noong inilabas ni Justin Bieber ang kantang Yummy, maraming conspiracy theories ang nagsabing hindi ito tungkol sa pagkain. Ayon sa kanila, ang lyrics ay double meaning at ang music video ay may unsettling visuals kung saan may mga bata sa paligid ng mesa at meron din tayong makikitang adult themes sa setting. Pero ayon mismo kay Justin Bieber, yung kanta raw ay tungkol sa asawa niya. Walang opisyal na pahayag na ito nga ay pang-e-expose ng elite crimes, ngunit ayon sa interpretation ng mga tao, ang Yummy ay code at yung kanta ay isa raw cry for help. Kaya naman mga kaibigan, pagkatapos nyong manood at magbasa ng mga bagay tungkol sa Epstein Files, ay subukan nyong panoorin muli ang music video ni Justin Bieber at baka kayo mismo ang makakuha ng mga sagot sa inyong katanungan. Sa puntong to, may dalawang posibleng pananaw. Una, may intentional na mensahe. Pangalawa, ang utak ng tao ay naghahanap ng pattern. Kung ibabase natin sa psychology, kapag alam mo na ang isang teorya, mas madali mong makita ang ebidensya. At ito ang tinatawag nga ng ilan na confirmation bias. Sa lahat ng teoryang pinag-usapan natin mula Epstein Files, Pizzagate, code words, mga simbolo, pop culture at media, may isang kwento na patuloy bumabagabag sa konsensya ng mundo. Isang bata, isang totoong pagkawala, isang hiwagang hindi pa rin tuluyang nasasagot. Ang kaso ni Madeleine McCann. Noong May ng 2007 sa Praia da Luz, Portugal, nawala ang 3 taong gulang na si Madeleine McCann mula sa kanyang hotel room habang natutulog. Ang kanyang mga magulang ay nasa malapit lamang na restaurant, ilang minuto lang ang layo, ngunit sa isang sandali lamang ng katahimikan, pagbalik nila ay wala na yung bata. Hanggang ngayon, ang kasong ito ay isa sa pinakapinag-usapang missing person cases sa modernong kasaysayan. Sa paglipas ng taon, maraming sketch ng mga suspects ang inilabas ng mga pulis. Ayon sa ilang conspiracy theorists, may mga sketch raw na kahawig ng isang kilalang personalidad. Isa nga sa mga pangalang inuugnay ng ilang online forums ay walang iba kundi si Ghislaine Maxwell, ang dating long-term romantic partner ni Jeffrey Epstein na kalaunan ay nahatulan din sa human trafficking related charges. Kaklaruin ko muli, walang ebidensya, walang opisyal na pahayag,
at walang korte na nagsasabing may koneksyon si Maxwell sa pagkawala ni Madeleine McCann. Ang mga to ay purong internet speculation lamang, ngunit sa mundo ng conspiracy theories, ang kahawig ay nagiging mitya ng hinala. I-review natin ng kaunti ang ating mga napag-usapan. Totoo na may sex trafficking case si Jeffrey Epstein. Totoo na may mga biktima. Totoo na may mga elite connections. At totoo na may mga kabiguan ang sistema ng hustisya. Ngunit walang patunay ng satanic rituals, walang ebidensya ng coded pizza system, walang koneksyon na napatunayan sa cartoons o music videos. Lahat ng to ay pinagkone-konekta lamang ng mga teorista at ang nakakapagtaka dito, ang mga bagay na to ay tila may koneksyon talaga sa isa't isa. Kung meron tayong isang aral sa video na to, yun ay hindi lahat ng conspiracy ay hindi totoo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo na dapat open-minded tayo sa lahat ng bagay, dapat bukas ang ating isip sa lahat ng paliwanag kahit na ang ilan sa mga paliwanag na to ay nakakatawa para sa iba at wala nang saysay. Dahil pakatandaan, wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Marami pang teorya patungkol sa kaso ng Epstein Files at kung gusto nyo ng kasunod mag-comment lamang ng part 3 para muli kaming makapag-research at maipaliwanag sa inyo ang mga impormasyon na to sa pinakamadaling paraan na inyong maiintindihan.